Values Education 7, Term 1, Week 1. Katangian at tunguhin ng isip at kilos loob. Gamit ng isip at kilos loob sa sariling pagpapasya. Magandang araw! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa katangian at tunguhin ng isip at kilos loob. At ang mga gamit ng isip at kilos loob sa sariling pagpapasya. Mga kasanayan. Kaugnay na paksa bilang isa, katangian at tunguhin ng isip at kilos loob. Maikling balik-aral. Tignan at pag-aralan ang nasa larawan. Pansinin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga ito. Para sa unang katanungan, ano ang ibig ipahiwatig ng dalawang larawang ito? Tama. Tama. Ipinapakita ng larawan ang pagkakaiba ng tao at hayop sa pagtugon sa isang utos o babala. Pangalawa, paano kaya nabigyan ng tao ng kasagutan ang kaniyang mga katanungan? Magaling! Susundin ng tao ang babalang bawal umihi dito dahil naiintindihan niya ang kahulugan nito. Maaring hindi ito maunawaan ng hayop kaya maaari pa rin itong umihi roon. Pangatlo, natural sa tao ang magkaroon ng suliranin na kailangang tugunan. Ikaw, paano mo nabibigyan ng solusyon ang iyong problema? Mahusay! Ang tao ay may isip at kilos loob, kaya nakapag-isip at nakapagpapasya ng tama. Ang hayop naman ay kumikilos ayon sa instinct. Pang-apat, ano ang mga angking katangian mo na mahalagang gamitin sa mga pagkakataong ito? Magaling! Bukod tangi ang tao dahil may kakayahan siyang mag-isip, umunawa, at pumili ng mabuting gawi. Nagagamit niya ang isip at kilos loob upang maging responsable sa kanyang mga kilos. Ang tao ay biniyayaan ng kakayahang mag-isip at magpasya. Dalawang kakayahang nagbibigay sa kanya ng natatanging katangian kumpara sa ibang nilalang. Ang mga kakayahang ito ay kinakatawan ng isip at kilos loob na kapwa mahalaga sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng ating mga layunin at hangarin sa buhay. Sa pamamagitan ng isip at kilos loob, naging posible ang ating pag-unlad at ang ating kakayahang makagawa ng mga makabuluhang desisyon. Ating tandaan,
na ang tunguhin ng isip ay ang katotohanan na dapat nating isaalang-alang. Maraming mga sitwasyon na mabilis tayong magkaroon ng maling akala. Ito'y dahil hindi nating lubusang naiintindihan ang isang bagay o kulang ang datos natin tungkol sa isang pangyayari o sitwasyon. Kaya naman ating matatagpuan ang katotohanan gamit ang patuloy na pananaliksik. Karagdagan, dapat gamitin din natin ang ating mga pandamang pantao katulad ng paningin, pandinig, pangamoy, panlasa, at pandama. Lahat ng ito ay nakakukonekta o nabibigyan ng kabuang ideya gamit ang ating isip. Ito ay nakabase sa impluensyang galing sa ating pag-iisip. Dahil dito, mayroong kapasidad ang isang tao na gumawa ng tama o mali. Ang tunguhin ng kilos loob ay kabutihan, sapagkat ang kilos loob ay hindi lumalapit sa kasamaan, kaya't ang tanging tunguhin nito ay ang kabutihan. Ang isip ay ginagamit ng isang tao upang maunawaan ang mga pangyayari sa kanyang kapaligiran. Ito ang batayan ng kanyang pagkakilala sa kanyang mga kapwa na ang tunguhin ay katotohanan o maunawaan ang katotohanan. Samantala, ang kilos loob naman ay ang kabutihan. Ang kakayahan ng isang tao na magkaroon ng sariling desisyon at isakatuparan ito. Ito ay ginagamit upang makakilos o gumawa ang isang tao na naglalayong matungo ang kabutihan. Dahil ang kilos loob ay ang responsable sa pagiging mapanagutan ng isang individual sapagkat taliwas ito sa ideya ng kasamaan. Ang isip at kilos loob ng tao ay may tunguhing katotohanan at kabutihan. Dahil dito, nagkaroon tayo ng mas mataas na antas kumpara sa hayop na pinangingibabawan lamang ng kanilang instincts. Ang ating isip at kilos loob ang gagabay sa atin upang maging makatao sa bawat kilos natin sa araw-araw. Sa pamamagitan ng isip, nagagawa nating mag-isip ng lohikal, mapanlikha at mapagpasya. Sa pamamagitan naman ng kilos loob, nagagawa nating kumilos ng may pagmamahal, katarungan at kapayapaan. Ang pagkakaroon ng harmonya sa pagitan ng isip at kilos loob ay nagsisiguro na ang bawat desisyon at aksyon natin ay nakatuon sa ikabubuti ng ating sarili at ng ating kapwa. Halimbawa, paggamit ng isip o ang katotohanan. Narinig mong may masamang ginawa ang isang kaklase. Sa halip na agad maniwala, inalam mo muna ang buong pangyayari at nagtanong sa mga taong nakasaksi. Halimbawa naman sa paggamit ng kilos loob o ang kabutihan. Nakakita ka ng pitakang nalaglag sa paaralan. Sa halip na kunin ito, isinauli mo sa may-ari. Halimbawa naman ng pagsasama ng isip at kilos loob. Napansin mong nahihirapan ang kaklase mo sa aralin. Inisip mo muna kung paano siya matutulungan ng maayos pagkatapos ay tinulungan mo siyang mag-aral. Maikling pagsusulit. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.
Una, ano ang katangian at tunguhin ng isip at kilos loob? Pangalawa, ano ang kaibahan at gamit ng isip at kilos loob? Pangatlo, paano ginagamit ang isip at kilos loob sa pang-araw-araw na gawain? Pang-apat hanggang 5, magbigay ng isang sitwasyon kung saan ginagamit mo ang iyong isip at kilos loob upang makagawa ng mabuting desisyon. Narito ang mga maaaring sagot. Kaugnay na paksa bilang 2, gamit ng isip at kilos loob sa sariling pagpapasya. Maikling balik-aral. Sagutin ang sumusunod na katanungan. Para sa iyo, ano ang kahalagahan ng paggamit ng isip at kilos loob sa pagpapasya? Magaling! Mahalaga ang paggamit ng isip at kilos loob sa pagpapasya dahil ito ang gumagabay sa atin upang makagawa ng tama at mabuting desisyon. Sa pamamagitan ng isip, mauunawaan natin ang katotohanan at sa pamamagitan ng kilos loob na isasagawa natin ang mabuting bagay para sa sarili at sa kapwa. Ang tao ay natatangi sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ang tao ay nagtataglay ng isip upang magamit sa pag-unawa at alamin ang katotohanan. Sa pamamagitan ng isip, ang tao ay naghahanap ng katotohanan. Kaya't patuloy siyang nagsasaliksik upang makaunawa at gumawa ng naayon sa katotohanang natuklasan. Ang kilos loob ay ang kapangyarihang magpasya, pumili at isakatuparan ang kanyang pinili. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang kilos loob ay isang makatuwirang pagkagusto o rational appetency dahil ito ay isang pakultad na nalulugod sa mabuti at umiiwas sa masama. Ito ay nakasalalay sa ibinibigay na impormasyon ng isip. Sa makatuwid na iimpluwensyahan ng isip ang kilos loob. Dahil sa kilos loob, maaring piliin ng tao na gumawa ng mabuti. Ang gamit ng kilos loob ay upang kumilos o gumawa. Kapag ginagamit ng tao ang kanyang kapangyarihang pumili at gumawa ng tama, ipinapakita lamang niya ang kanyang mapanagutan o responsableng pagkilos. Halimbawa, nag-ipon si Carlo ng pera bago bumili ng gusto niyang laruan. Sinuri muna ni Lea kung totoo ang balita bago ito ibinahagi sa iba. Gumawa si Jenny ng schedule upang matapos ang kanyang mga takdang aralin. Ang gamit ng isip at kilos loob sa sariling pagpapasya at pagkilos ay nagsisilbing gabay sa pagpili at pagkilos alinsunod sa katotohanan at kabutihan. Ang isip at kilos loob ng tao ang nagpapabukod tangi sa kanya sa ibang nilalang. Halimbawa, humingi ng tawad si Ben nang malaman niyang may nasaktan siya. Pinili ni Grace na maging tapat kahit walang nakakakita. Nagbahagi si Liza ng kanyang baon sa kaklaseng walang makain.
Maikling pagsusulit. Paano to? Iguhit ang masayang mukha kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng paggamit ng isip at kilos loob sa pagpapasya. Malungkot na mukha naman kung ang sitwasyon ay hindi pinag-isipan ng mabuti. Iguhit ang iyong sagot sapat lang. Para sa unang bilang, pinili ni Grace na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kabila ng kanilang kahirapan sa buhay. Pangalawa, ipinapasa ni Gray sa iba ang natatanggap na forwarded na mensahe sa cellphone patungkol sa nangyayaring banggaan ng sasakyan. Pangatlo, inuna munang pinabili ni Andrea ang mga pangangailangan sa paaralan kaysa bagong gadget na gusto niya. Pang-apat, kinuha ni Mark ang cellphone ng kaklase upang ibenta at nang may ipambili ng gamot ang kapatid niyang may sakit na nasa ospital. Panglima, nangopya si Amy sa ikatlong markahang pagsusulit upang matulungan ang sarili na makapasa dahil ilang markahan na siyang bumabagsak. Mga tamang sagot. Para sa kabuuang pagsusulit. Paano to? Basahin at unawaing mabuti ang pahayag. Isulat ang letra ng pinakatamang sagot. Una, sa kanya nagmula ang katotohanan at kabutihan. A. Guro. B. Batas. C. Diyos. D. Mga magulang. Pangalawa, ayon sa kanya, ang kilos loob ay ang makatuwirang pagkagusto. A. Diyos. B. Santo Tomas de Aquino. C. Santo Tomas de Aquinas. D. Thomas Alva Edison. Pangatlo, ang layunin ng patlang ay mapabuti ang sarili at ang ibang tao. A. Isip. B. Kilos loob. C. Puso. D. Konsensya. Pang-apat, hindi kailanman nanaisin ng kilos loob ang masama sapagkat ito ay laging panig sa patlang. A. Tao. B. Mabuti. C. Sarili. D. Nakakarami. Panglima, ito ay isa sa mga imahe ng Diyos na taglay mo at ng bawat tao na may kakayahan upang makaalam ng mga bagay na totoo. A. Isip. B. Puso. C. Kilos loob. D. Konsensya. Pang-anim, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa kapangyarihan ng tao na pumili, magpasya at isakatuparan ang napili? A. Isip. B. Dignidad. C. Kalayaan. D. Kilos loob. Pang-pito, walang katapusan ang paghanap ng tao ng katotohanan. Ano ang kahulugan ng pangungusap na ito? A.
may limitasyon ang pag-iisip ng tao. B. Walang katapusan ang pag-aaral ng tao hanggat sila ay nabubuhay. C. Patuloy ang hilig ng tao hanggang matuklasan niya ang kaniyang kapaligiran. D. Hindi perpekto ang tao at ang kanyang isip ay walang kakayahan na malaman ang katotohanan. Pangwalo, saan nagkakatulad ang tao at hayop? A. Parehong responsable. B. Parehong may damdamin. C. Parehong nakakaalam ng tama. D. Parehong may kakayahang magdesisyon. Pangsyam, ano ang nagpapahigit sa tao sa ibang nilalang? A. Siya ay may damdamin. B. Siya ay nilikha ng Diyos. C. Siya ay may isip at kilos loob. D. Siya ay mahal ng Diyos. Pangsampu, ito ay ang katangian o kalagayan ng pagiging mabuti, kahusayang moral o kagalingan. A. Katalinuhan. B. Kabutihan. C. Kagalingan. D. Katarungan. Mga tamang sagot. Mahusay! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa katangian at tunguhin ng isip at kilos loob. At ang mga gamit ng isip at kilos loob sa sariling pagpapasya. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.